Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa. Anong mga problema nyo dyan sa House of Representatives? Di ba ako kayo mag-iimbestiga? Di ho ba kayo mag-i-end aid of legislation dyan sa 132 million na yan para hindi na maulit yung pagsasayang ng pera na yan netong si George Garcia? Ha? Hindi kayo mag-iimbestiga? Hindi nyo tatanungin ng COMELEC, aba COMELEC, ha? Pera ng sambayan ng Pilipino yung winaldas nyo dyan. Yung 132 million na yan, hindi galing sa bulsa mo yan, George Garcia. Anong nangyari? Bakit natin itatapon yung mga balota na yan? Bakit nagmadali kayong mag-imprenta ng balota? Bakit nyo tinanggal yung mga pangalan noong mga kalaban ng mga padrino nyo dyan sa COMELEC, sa balota? Yan tuloy, nagkahendot-hendot yung ano na yan, yung pagpiprint ng balot. Ang dami ho talaga. Pero hindi pa rin ho natin titigilan yung issue ng pondo kasi doon ho sila umaaray eh. Bawat bira ng mga kasama natin, bawat bira ng issue na to, bawat bira nitong si Atty. Vic Rodriguez, 53, Pastor Apollo Kibuloy, talaga hong iniinda nitong mga walang yang to. Pero itong si Condante, di pa natin narinig na talagang binanatan niya itong issue ng ano na to, itong issue ng pondo na to. Inaabangan pa rin ho natin yan mga kababayan. Hinihintay natin itong si Kong Dante. Doon nung mga naunang panahon, talagang sinabi na niya na yaang ano na yan, yung BICAM na yan, diyan talaga nagkakaroon ng majikan, ika nga. Ito isipin niyo itong punto dito nitong si Atty. Vic. Nung kay VP Sara, 125 million, binaligtad nila ang buong Pilipinas. Ginulo nila usapan. Talagang kung sino-sino pinatawag nila, kinontempt nila kung sino-sino. Pero dito, 132 million. Mga congressman ngayon, dito kayo mag-in-aid of legislation para hindi na maulit yung mga kapalpakan na yun ng COMELEC. Bakit walang nagpapatawag ng hearing? Pera rin naman nasambay ng Pilipino yung 132 million na yan Oh, yan ang sinasabi natin dito mga kababayan. Heto ho, yan na nga ba? Heto na ho ang kanilang alas na baraha. Ito ho ang alas na baraha ng administrasyon. Pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Ito. Nagbago nga ba ng isip ang Marcos administration sa issue ng International Criminal Court? Tandaan na si Pangulong Marcos at si VP Sara Duterte tumakbo sa ilalim po ng umbrella ng Team Unity noong 2022 elections. Bagamat paminsan-minsan ay sumusundot kay BBM si Pangulong Duterte, inasahan ng lahat na by extension, garantisado pa rin ang proteksyon ni Pangulong Duterte mula po sa ICC. Agosto 2022, ginit ng Pangulo na walang balak ang Pilipinas na bumalik sa ICC. Wala raw dapat imbestigahan ng ICC dito sa Pilipinas dahil meron tayong sariling investigasyon. The Philippines has no intention of rejoining the ICC. No intention to rejoining ICC. Itutuloy ang investigasyon. Sinasabi naman namin may investigasyon naman dito. At patuloy. Ng mga panahon na yan, medyo yung tama niya, hindi pa ganun kataas. Hindi pa ganun kataas yung tama niya. Pero ngayon ho kasi iba na yung level ng tama niya eh. O tingnan yung eye bags niya dyan, medyo bibilugin pa yung mukha niya dyan. Pero ngayon, hindi na ho natutulog yan eh. Ibig sabihin tama, yung tama ng kapangyarihan sa kanya. Nakakabangag ho kasi yan. Nakaka-high.
Yung kapangyarihan. Ngayon, iba na yung tama ng kapangyarihan sa kanya, pagiging presidente. Iba na yung tama ng pagiging presidente sa kanya. Baka ma-misinterpret tayo ha. Tandaan nyo mga kababayan, ang kapangyarihan ay nakakahayan, nakakalasing. Ayan, nung mga panahon na yan, hindi pa siya masyadong lasing sa kapangyarihan. Pero ngayong mga panahon na to, iba na ho ang kanyang tono. Hindi sasali. Merong investigasyon. Gumagana ang ating mga korte. Malinaw. Hindi naman ang investigasyon. Bakit magkakaroon ng ganon? Sinigudan ito ng kanyang Justice Secretary si Boying Remulla, April 2023. Sa interview sa programang The Chiefs ng One News, may banta pa si Remulla na ide-deport ang sinumang opisyal ng ICC na magkamaling lumapag dito sa Pilipinas. Kung sakali raw, baka kasuhan pa sila ng pamahalaan ng usurpation of authority, isa pong criminal case. Grabe, mataba ka pa dyan, Sec Boying 2023, mataba pa si Boying dito. Bago ho siya bago ho siya lagnatin. Para they can take the first plane out. So, umuwi na kayo. Wala kayong gagawin sa Pilipinas. Pero sunod na taon, nagkalamat na ang relasyon ng administrasyon at ang Yan. Dito ho nyo makikita na talagang ginagamit ho ng administrasyon na to ang lahat ng pwede nilang magamit para pahirapan, gipitin itong mga Duterte. Makikita nyo dito. kampo ng mga Duterte. Mula kudeta sa Kongreso, tawagan ng tambalos-los hanggang sa pagtanggal ng confidential funds ng Vice Presidente, lahat po yan bahagi ng nagbagong kulay ng politika dito sa Pilipinas. May 2023, may bahaging na ang Marcos administration sa Duterte drug war. Masyado itong nag-focus sa law enforcement kaysa sa rehabilitasyon. At meron daw mga pang-aabusong nangyari sa panig ng pulisya. Agosto 2023, sa programang The Chiefs ulit ng One News, binulgar ni Justice Secretary Remulla na maraming pulis na napilitan lamang sumama sa mga EJK. Hinikayat pa niya silang lumapit sa DOJ para magsalita. Nobyembre 2023, sinabi ng Pangulo na pinag-aaralan nila kung ibabalik ang Pilipinas sa ICC. Noong buwan din na yun, pinasa ng House Committee on Justice at ng House Committee on Human Rights ang HB 1477. Hinihikayat ng gobyerno na makipagtulungan sa ICC. Enero 2024, sinabi naman ni Secretary Remulla, hindi tutulong ang Pilipinas sa anumang investigasyon ng ICC, pero pwede silang pumunta dito sa Pilipinas. Sinabi ni Remulla, 2 linggo lamang matapos murahin at tawaging bangag ni Duterte si Pangulong Marcos at magbanta ng secession sa Mindanao. Ito rin ang buwan na sunod-sunod ang mga anti-Marcos rally ng kampo ni Duterte. Pagdating po ng Agosto, Hindi naman anti-rally, anti-Marcos rally. Yung mga rally ho na, yung mga sunod-sunod na rally, dahil gustong amendahan, gustong pakialaman ng administrasyon, ng saligang batas. Kaya nagrarally yung ating mga kababayan noong mga panahon na yun. Ano lang, kumbaga, i-refresh lang ho natin yung memory ng, baka nakalimutan itong si Sir ng 2024, may bagong anggulo na pinalutang ang administrasyon. Hindi pa rin daw sila makikipagtulungan sa ICC, pero kung idadaan ng ICC sa Interpol ang anumang arrest warrant laban kay Pangulong Duterte, hindi raw nila ito basta-basta mahaharangan. Ayun. Yung arrest warrant, galing ICC. Pag pinadaan ng Interpol, di daw haharangan yung Interpol. Palakpakan ho natin, logic ng mga bangag. Pero still, yung warrant o kung ano man yung mga dokumento na yan, galing pa rin doon sa isang organisasyon na hindi natin kinikilala. Kahit sino pang mag-serve niyan, kung wala naman jurisdiction, yung mga dokumentong isi-serve diyan sa kung sino man na individual sa ating bansa, hindi ho natin dapat tanggapin. Hindi ho tayo abogado hindi ho tayo nagmamahusay dito. Baka sabihin naman, hindi ka naman abogado PH, mamagaling ka. Logic lang naman ho. Diba kung sinasabi dito na hindi tayo walang jurisdiction ng ICC, kahit kanino pa ipadaan yung mga dokumento na yan, hindi dapat makapasok kasi wala nga jurisdiction. In the first place, yung pinanggalingan ng mga dokumento, wala namang karapatan mag-imbestiga dito sa Pilipinas o mag-serve ng warrant o kung kahit kanino pa ipaserve yan. Kung palang ipapadaan sa Interpol at di kayo makakaharang, bakit hindi pa idirekta sa NBI nitong ICC na to? Ganon din naman mangyayari. Bakit may ganong paghihimay ng ICC at ng Interpol? Ginikit kasi ng Pilipinas na hindi na ito kailangan sumunod sa ICC dahil hindi na ito miyembro ng Rome Statute. Pero sa bagong pihit nito, sinabi ng administrasyon na ibang usapin pag idaan ng ICC ang arrest warrant
dito po sa Interpol dahil miyembro pa rin tayo ng Interpol. Tandaan po na walang police powers of arrest ang Interpol o kahit ang ICC. Coordination lamang ginagawa nito sa mga local police forces. Kumbaga, Ayun na nga mga kababayan. Kung coordination, ano yun, lokohan? Makikipag-coordinate ang ICC sa Interpol at ang Interpol makikipag-coordinate sa mga local law enforcer natin. Ano yung lokohan? Bakit hindi pa Ikaw, Boying, pinapahirapan nyo pa. Kayo dyan sa Malacanang, pinapahirapan nyo pa. Sabihin nyo sa ICC, makipag-coordinate na sila sa NBI para matapos na. Ginagawa nyo pang middleman ng Interpol. Ganun din naman kalalabasan. Ano rin pala natin, mga tauhan natin sa Pilipinas ang mag-enforce ng kung ano man yung warrant of arrest na yan. Di ba lokohan ho mga kababayan? Walang jurisdiction, pinadaan sa Interpol, di daw pipigilan ng Interpol. Pero yung mga dokumento galing ICC, di ba naman sila sa kalahating tanga? Di ba? Ito talagang administrasyon na to. Mema lang yung tipong, okay, hindi ko tayo abogado. Baka hindi ko ako abogado dito. Kumbaga, ginagamitan ko lang ng sentido común. O siguro kung meron silang malalim na paliwanag dyan, pero basta alam ko walang jurisdiction ng ICC dito. Kahit saan pa natin ipadaan yan, walang jurisdiction. Period. Tapos. Di ba? Bibigay sa Interpol, ibibigay sa NBI. Teka, galing ICC to. Walang jurisdiction dito. Alis po na. Hindi pwede yan. Di ba? Hindi kami kasali dyan. Galing Interpol, binigay kay Boeing. Teka, galing ICC to Walang jurisdiction dito. Labas muna kayo, hindi pwede yan. Hindi namin kayo kukontrahin, pero babasahin muna namin yan. Di ba? kung meron mang arrest warrant na idadaan sa Interpol, hihilingin ng Interpol sa Pilipinas na ito mismo ang humuli sa isang suspect. So PNP or NBI po ang gagawa niyan. Labo, di ba? Hindi ko maintindihan yung logic. Yung mga abogado dyan, pakipaliwanag naman ho kung paano tong magic na naman na to. Parang budget lang. Parang budget lang to. Blanco, lalagyan ng laman. Ito naman, from ICC, Interpol, ibibigay sa Pilipinas. Kayo dyan sa ICC, huwag na kayong mahiya. Rektan nyo na kay Boeing na pinapahirapan nyo pa sarili nyo. Dadaan-daan nyo pa sa Interpol. Ito na mga kababayan, mga kabalbalan talaga ng administrasyon na to. Masyado kayong obvious. Masyado kayong obvious. Ito ho, kay Palangga tayo. Pasensya na ho, no? Pangit ng video natin na yun, quality ng video. Kasi wala sunog yung fiber optic doon sa poste, doon sa labas ng lugar namin. Sunog yung bad trip talaga. Pagka nga naman tinamaan ka ng kalahating magaling. Ito ho, kay tayo, kay Palangga. Baratan mo na, Palangga. Pasok. Kanya-kanya na silang salba sa kanilang mga sarili. Ayun na nga, Kate Watson, ang ganda ng mga collection mo. Idol. Yes, Kate Watson. Ayun na nga mga kababayan, kung inaraw-araw nila si Inday Sara since I think September of 2023, kung saan binato nila si Inday Sara sa 125 million confidential fund na talagang fake news nila na dapat ang Vice President ay tugisin, i-impeach, 'di ba? Lahat na lang ng kalaswaan, kasinungalingan, kapiki-pikian na ginawa ni Martin Romualdez, ni Bangag Jr., ang kanyang administrasyon, si Lisa Tanas at ang kanilang mga minions, ang kanilang mga trolls, na si Inday Sara, ito ay lumustay, 'di ba? May mga memes silang inilabas, ginastusan pa ng pera ng bayan, ng gobyerno ni Bangag, ang Office of Presidential Communications Office, nagpakalat na illegal ang ginawa ni Inday Sara, ang kanyang opisina sa Vice President dahil sa usaping 125 million confidential fund na hindi napatunayan na yan ay kanyang nilustay. Imagine niyo, since September of 2023, dapat talaga hindi ako mingat. Di ba? Sanay kasi ako magsalita ng dire-diretso, walang preno, di ba? Ayoko nang mabagalan na buhay. Dapat mabilis ng pacing ng buhay, mga ilan. Yeah. Since September 2023 ay talagang inungkat yan dahil sinabi ko naman sa inyo yan. Yan sinasabi natin, mabilisan ng pacing. Kaya tong si Mama Harley no? Mabilis ko kasi yung pacing ng ang tawag dito, ng content. Na talagang tatargetin si Sara Duterte at si Pangulo Duterte at ang mga vloggers at lahat ng mga nagkikriticize kay Bangag. Kaya naman binayaran at binigyan ng mga malalaking pondo, malalaking pork barrel, mga budget insertion, di ba? Yan nga yung topic natin ngayon at yan ang pinasabog ni Congressman Ungab. Kaya binibigyan niya mga mambubutas ng batas
ang mga huwad committee, ang mga buwakang ginimis. Diba? Katulad ni, what? Ni, yan dyan, yung mga ward committee ni Abante, ni Kimbo, na mukhang tukong uling. Diba? Masarap talaga yan, igatong yung mga yan, tagang uling na uling ang mga pagkatao. Yan yung mga sinisira nila kay Inday. Andyan si makakaliwang grupo, si Antivirus, 'di ba? Lagi inimbestigahan sa Senado, sa Kongreso. Then anong ginawa nila? Okay? Hindi talaga sila kontento. Ang Office of the President talagang dapat managot, Tapos sinasabi nila na ito ay hindi ginamit tama, where in fact ay pinapaliwanag na nga ni Inday ng Office of the Vice President na yan ay sinasagot na nila yung mga question na iyan at hindi pa yan napatunayan sa kahit sa COA, sa Commission on Audit na yan ay nilustay. The reason why, alam nyo na ngayon, kaya Setyembre pa lang ng 2023 ay tinatarget na si Sara Duterte sa 125 million na yan para ibaling ang issue sa kanya at kalimutan ninyo ang malalaking issue katulad na lamang ng nangyayari ngayon na bicameral report, bicameral conference report na kung saan binlangko ng buwaka ng inang Congress, Senador, Senate and Congress. At ang mayroong pakananyan dyan, hindi lang Senate and Congress, hindi lang si Escudero, hindi lang si Martin Romualdez Tambaluslos, si Zaldico, si Kimbo, at lahat, si Grace po, at lahat ng mga kasabwat niyan, hindi po gagalaw yan kung hindi ubasbas ni Marcos Jr. ni Lisa Tanas. Kaya naman ang panira nila kay Inday Sara, impeach Inday Sara, may drama pa recently, di ba? Last year, I think that was November, December ba yun? Nung binanggit ni Bangag na hindi daw niya sinasang-ayunan ang pagpapa-impeach kay Inday Sara. May mga ganun siyang drama. Kaya nga sumagot ang INC dyan, ang ating mga ibang religious group, kayo lahat, na nagkaroon ng January 13, very successful event, panawagan na pagtugon ng INC sa panawagan ng kasinungalingan ni Bangag na huwag suportahan ang pag-impeach kay Inday Sara. Pero ano nangyari doon? Meron tayong expose meron tayong information actually coming from our informant na ginapang ni Lisa Tanas at ni Bangag at gusto pa nilang umakyat sa stage during that January 13 para ipakita sa taong bayan na sila ay sinusuportahan ng INC. Ito lahat ng mga ito ay in-expose ko na ito sa inyo. And I'm so happy, parami ng parami ang mga military. I hope. Okay? Ngayon, let's talk about military junta later. So dahil nga inaraw-araw, minuminuto, ginawang paninira ito kay Sara Duterte at sinasabi na nilusta yung 125 million funds, balikan natin ang mga yawa na ito. Araw-arawin natin, minuminuto ng buhay ng mga Bangag. Sigu-segundo ay uusigin natin ang mga jutang ginemes dahil ngayon ay nakikita nyo na ang bagsak, lagapak, plangak ng mga yawa dahil sa statement ng Office of the President Bangag through Bersamin, isa pang Bangag na, hindi kami kasama dyan, labas kami dyan, senador at mga kongreso, Congress, the lower and the upper house, ang dapat sisihin ninyo. Where in fact, the moment na inilabas yan ni Congressman Ungab, hi Congressman Ungab, ayan, I hope patuloy ka na lumaban sa mga... Ang problema kasi, di naman sa kanila, dapat sinabi nila, bycam ang tinutuko nyo, di ba, bycam report. Hindi sa amin yan. Tanungin nyo House of Representatives yan. Nagbida-bida si Marcos Fake news. It's a lie. Gumanon-ganon siya. Bangag dahil sa mga katulad mo na nag-expose ng mga ganitong klaseng usapin na kailangan malaman ng bayan. This is public interest. Public po ang at stake dito. Ang makikinabang kung tayo ay magwawagi sa darating na panahon. You'll never know. Ngayon, I don't know. Ngayon ba may pagtitipon kasi I think January 25. Anyway, inaraw-araw na mga yawa, si Lisa Tanas, si Marcos Jr., si Tambaluslos, si Saldico, lahat yan, nagbabayad yung mga hinayupak na yan, lalo na si Lisa Tanas, ng trolls, hindi lang para puriin siya, na siya ay
ang sexy kasi laki na ng ano yan, kasi payat na siya ng listing ting, saka i-edit saka tatanggal, pero nagbabayad ang gobyerno yan para atakihin si Inday Sara ng 125 million confidential fund para sirain sa mata ng Pilipino, sa mata ng international, sa pamamagitan ng pakipagsabwatan ng Huwad Committee, mga kababayan. Pero ang katotohanan, eto na. Sinampal na kayo. Actually, last year pa lang, sinampal na kayo ng mismong natural disaster na kung saan sinampal si Bangag nung nagsinungaling siya na mayroong 5,500 flood control. Pero wala pala. Ayaw niyo pa rin magsalita. Ewan ko sa inyo. Ang sarap niyo talagang painumin ng kape. Baka sakaling magising kayo. Bigyan kaya kayo ng kape. Reset, di ba? So ngayon, dahil nga patuloy nilang sinisira si Inday Sara, ano ang sabi ni Inday Sara dyan? Hanggang sa nag-statement si Inday Sara na ang dami naman nagpa-pop up ng mga message. Thank you. Hi Joey Quinto, how are you? I'll read it later. So ngayon, yes, patuloy nila na sinisira ang Sara Duterte. Ngayon na fact check na sila, tapos ayaw nyo pa rin ayaw nyo pa rin magsalita. Yung iba naman, 'di ba? Meron pa silang mga pakanan ko, 19 days lang ginastos ni Sara Duterte ang 125 million pesos. 'Di ba? Ang grabe. Yan ang kanilang mga fake news. December 20 ni-release. Yung confidential fund na yan. 132 million ang inubos ng Comelec sa loob lamang ng isang araw. Isang araw lang pag-iimprenta ng mga yun eh. Pero wala silang imik. Natural, uubusin niya yan, di ba? Sa mga what do you call it, kapaki-pakinabang na mga proyekto kasi ang budget every year. Kung di ba naman kayo tanga, well, ginagawa kayong tanga. Yun yung sinasabi ko yung mga jutang sa mga bagag. Mga palangga, ganito yan. Pinaint o ginawang kwadro, ginawang ipininta o ipinicture ng bangag ng gobyerno na si Sara Duterte ay ganito, naggastos ng ganyan ng confidential fund ng 125 million sa loob lamang ng 19 days. Mga kababayan, ayun again ang pagtatakip sa malaking ninanakaw nila, sa billion-billion pagnanakaw nila. Kaya nga, di ba, anong ginawa ni Inday Sara dyan? Nung patuloy siyang inaatake ng gobyerno ni Bangag, kaya naman, siya ay what? Nag-resign sa DepEd. Hindi siya nagkapit-tuko at sinabi niya, sinabi niya na hindi na siya pwedeng sumuporta sa isang bangag na administrasyon at it's irreconcilable, wala nang uni-unit team dahil nga sa ginagawang pangbabastos nitong bangag na gobyerno, pambabastos sa kanya, pambabastos sa Pilipino dahil sa kadahilanang pagnanakaw sa budget. Dahil ang ginagawa ng bangag na gobyernong ito sa 125 million, ito ay what? Mga gimmick gamit ang kanilang mga black propaganda, black ops, magaling dyan si Lisa Tanas dahil gusto nilang sirain talaga si Sara Duterte sa harap ninyo. Ngayon, mga kababayan, ano gagawin natin? Di syempre, patuloy tayo magdadadadadadada. Diba? Dahil kung sila ay nagdaldal, simula noong September, dapat ako hindi na ako natutulog. Dapat kahit gabi nagdadadaldal. Kahit na natutulog ako. Dahil sa panaginip ko, diba? Diba? Bangag. So, dapat ganun din tayo. Okay? Dapat ituon natin yung mas malaking usapin na isinampal ngayon sa inyo sa pamamagitan ng pag-expose ni Congressman Ungab ni Pangulong Duterte dyan na ito ay tinarantado ang paban ng bayan. Ano ang palusot ngayon, di ba? Ulit-ulitin para tayo maikulalya. Unang inilabas ni Ungab, sabi ni Marcos Jr., nagsisinungaling si Duterte, yan. Wala namang ganyan sa GAA. Kasi, lahat yan, hindi naman, walang bakanting, line doon. Kasi, ano naman yan, ang drama pa nila, pinag-aralan nila, may mga photo op pa sila during Christmas season, di ba? I think December 17, 18 yata, mga ganun. Nagpa-picture niya na kunyari inaaral-aral ni Bangag, hindi nyo alam, photo op lang. Dahil alam na ni Lisa Tanas na ilalagay nila yung number doon
yung figures doon para glinlangin kayo, mga kababayan. Kaya nga, masasalamat tayo dahil buong-buo pa rin ang pananalig ninyo sa ating Vice President na patuloy na binababoy ng gobyerno ni Bangag. Dahil ito ang utos ni Lisa Tanas eh. Huwag tantanan yung 125 million na confidential fund ni Sara Duterte. Meron pa yan. Sinabi si Lisa Tanas, di ba? Galit na galit siya. Kunyari, sinasabi, nagagalit siya kay Sara Duterte kasi nung I think January, nung nag-start ang hakbang ng Maisog, di ba? Nagsalita si Pangulong Duterte. Bangag yan si Bangag Jr. At yan ay nag-addictus benedictus. Nagpa-interview pa si Lisa Tanas, kaya taer na. Di ba? Na sinasabi, na sinabihan si, hindi ko nakalimutan ko na isang statement, na nagalit si Lisa Tanas dahil tinawag na bangag ang kanyang asawang Bangag. Pareho lang naman silang bangag. Dahil nakikita ang ginagawa ni Lisa Tanas ay kundi kabalbalan pag nakaw ng pera ninyo. Kaya nga sabi ng iba, military junta na nga ba ang magaganap? Sabi ko nga, tuloy-tuloy lang natin at hindi natin alam kung ano yung nasa isip ngayon ng mga brusko. Dahil nga, hindi naman kayo tanga eh. Ewan ko sa inyo, nag-aral-aral pa kayo sa PMA. Dapat doon na lang kayo mag-aral sa mababang paaralan ng Kumunoy. Di ba? Yan dapat ang ginagawa nyo. O, di ba? Anong malaki ngayon? Here we go again. Okay? Here we go, darling. Shout out sa inyo lahat. Okay? Okay. Ano to? We have your garments ready. Okay, fine. Whatever. Okay. Okay, balikan natin. Ito. Ito ha. Araw-arawin nyo to. Mga kababayan, dahil dyan sa expose ni Congressman Sid Ungab, sana magising na kayo. Dahil ikumpara ninyo yung binabato kay Sara Duterte na 125 million. Siguro naman matatalino kayo, magagaling kayo sa mathematics, kahit basic lang, elementary mathematics. Dahil sa expose na yan ay ipinakita sa mga papel na yan na imagine ninyo ang pinag-usapan nila sa kanilang ng Congress, lower and upper house, na ang budget ni Bangag Jr. ng Office of the President is 10.4 billion. They talk about that publicly. 10.4 billion ang ilalaan. So after ng vice scam na hindi nyo nakita, ay tinago sa inyo. Pero thank you, Congressman Ungab. From 10.4 billion, naging 15.8 billion. Pinasikreto sa mamamayang Pilipino na dagdagan ang budget ni Liza Tanas, ni Marcos Jr. ng extra 5.4 billion pesos. Kaya nagtotal sa 15.8 billion. The question now, mga hitad, mga palangga, ano ba ang malaki? Yung paninira kay Sara Duterte na 125 million o etong putang inang Marcos Jr. na pasikretong dinagdagan ng 5.4 billion pesos ang kanilang budget. Sigaw na naman si Inday. Oy, buti na lang. Wala nakakarinig sa akin. Okay? Dito sa bahay. 15.8 billion. Sige, madam, salansanin mo diba? Yan mga yan. Mga ang walang yayang opisina ni Quezzo, ang opisina ng senador, ng Senate of the Philippines. Okay? Ang pinag-usapan sa public deliberation, 12.8 lang ang i-allocate sa kanila. But, lingid sa inyong kaalaman na kayo ay patuloy na tatanga-tanga na lang ay dinagdagan ng 1.1 billion pesos. Ang tanong, kanino mapupunta yung 1.1 na yan na dagdag? Sa mga bulsa ng mga buwaka ng inang yan. Yung buong budget pa yun, mapunta lahat sa kanilang bulsa eh. Oh, now, yung sa Speaker of House of Representatives. Sa budget deliberation, 16.3, pero lingid sa kaalaman ng mga makikisig, ng mga matatalinong, makabayan, mapagmahal sa bansang Pilipinas, dinagdagan
pasikreto ng walang kaalam-alam ang isang vendor, ang isang doktor, ang isang nurse, ang isang inhinyero, ang isang maestra, ang isang obrero. Dinagdagan ng 17.3 billion. Ano ang malaki? Yun ang Kayong masakit mga doon. Yun militaryong talaga brusko, masakit. anong malaki? 125 million na isang taon mahigit nilang ginawang parang rosaryo para sirain si Sara Duterte. O eto pa lang, yung 2025 budget, wala pa yung 2023, wala pa yung 2024. I'm talking 2025. Sa kasulukuyang panahon. Ano ang malaki? 5.4 billion? 1.1 billion? 17.3 billion. Ano ang malaki? Ang 125 o yung mga figures na sinabi ko? Ha? Yan ang paulit-ulit nating gawin nating what? Sabi ko nga, kung sila ay minuminuto nilang binababoy si Sara Duterte para sirain, paalisin, 'di ba? Illegal nilang pagbintangan ng kung ano-ano. Pero ito pagtatakpan na lamang ng media, although nagsasalita na ngayon ng mga liyawa, 'di ba? Nagsasalita na dahil tuloy-tuloy ang kanilang pagsasalita diyan. Ano lang naman nagsasalita sila dahil wala na ho silang choice. Yun lang naman. Kasi mainit na tong issue sa sa sambayanan. Kumbaga talagang lahat nakikisangkot na dito sa usapin na to. Kaya yung ibang mga mainstream media sumasali na rin, no. Yun lang naman ho yun, pero kung ano lang to, kung hindi napainit sa media at sa social media, di naman ho papansinin to ng mainstream media, yung tipo talagang ESSin nila. Hindi yun nila ESSin to. Sa totoo lang. Mga kababayan, ay nako, talagang makikita ninyo na si Bangag ay bangag. Bangag sila pero ang galing-galing nilang magnakaw sa Kabanambayan. Si Bangag Jr. at si Lisa Tanas, kahit tulog, patuloy na nagnanakaw sa Kabanambayan. And we're not talking about Office of the President lang. Habang tulog sila at kayo ay kumakalam ang sikmura, si Lisa Marcos nangingidnap ng smuggle, nagnanakaw. Habang si Bangag ay sumisinghot, kumikita o nagnanakaw, not kumikita. Kasi when you say kumikita ka, that's an honest, a profit. Pero nagnanakaw sa Agriculture Department, sa Bureau of Customs, sa DepEd, sa lahat, sa BIR, DBM, lahat ng ahensya ng gobyerno. So habang sila ay tulog, nagtsutsuktsaka, nagsisinghot, patuloy silang kumakamkam ng Kabanambayan. Samantalang kayo, patuloy na naghihirap. And now you have to wake up, people. Ulit-ulitin natin. Okay? Na kailangang gumising na kayo sa katotohanan. At ang sagot, magkakaroon ba ng military junta? Dahil may mga nakikita tayo at may mga nagsasalita na magkakaroon ng military takeover. Nako. Yan ba ay legal o illegal? Gusto nyo ba yan? Mag-comment kayo dyan. Di ba? Mag-comment kayo mga kababayan. Tingnan natin ang comment natin. Mag-comment po kayo sa baba kung sakali po ba magkaroon ng military takeover.